Good day mga ka-farm lot. Ayan, so tripping po tayo ngayon. Ayan, so 2 hectare farm lot po ito. Ito po yung vlog 12 natin. So i-update ko lang po yung video kasi dun sa una kong video is hindi pa po cemented yung kalsada niya. So bali yung mga ka-farm lot, 2.3 hectare po ito and then left and right po yung property. So bali sa gitna po ng property, dumaan yung kalsada niya. So ang good thing dito mga ka-farm lot, overlooking po ito sa dagat. Ayan, tanaw po ang dagat pag dito ka nakapesto. So diyan po maganda magtayo ng rest house mga ka-farm lot. Ayan, so tripping po tayo ngayon. Yung buyer po natin is from Cavite. So ayan, tinitingnan din po nila yung property. So if ever hindi nila makuha, kasi 3 property po yung option namin, so yun yung pamimilian niya. If ever hindi po niya to makuha, ayan, so available po ito mga ka-farm lot. Ayan, bali nyugan po ito, and then yun, may mga tanim po siya na saging, and then may dalang kita po doon sa baba nito. So yan ang kagandahan dito mga ka-farm lot. Aside dun sa mga namumunga na nyog, so may mga bagong tanim po ito. Ayan, para if ever i-clearing natin to, may kasunod na po agad siya na possible namumunga na rin. So left and right po ito, and then dito po magmumula yung property sa nyog na yan. So babaybay po siya dito mga ka-farm lot. Ayan, may bakod naman po ito. Ayan, so kita naman po yung boundaries natin. Ayan mga ka-farm lot, bali may bakod po itong halaman. So babaybay po yan dito sa nyog na yan, pababa naman po dun. So yan po yung yan magmumula yung property, and then ito po yung frontage niya. So babaybayin natin mga ka-farm lot. Okay. So bali ito yung frontage niya mga ka-farm lot, barangay road. So 2 lane po ito, and then 4 meters po ito mga ka-farm lot. So although may portion siya na rough road, pero pasok naman po ang 4 wheels sa property, even bigas mga ka-farm lot. Yan. So ito po yung medyo hilid na part ng property, so banayad naman po ang pagkahili niya, and then sa baba medyo pantayan po ito at may sapa din po ito sa loob ng property. So ang boundaries po dito is sapa mga ka-farm lot. Ayan, so yun, aside sa nyog, yan may mga puno po ito ng saging, and then estimate po natin sa saging nito is nasa 1,000 to 3,000 to mga ka-farm lot. So estimate ko lang kasi halos sagingan po yung part na yan. So possible mga 3,000 ka puno po ito ng saging more or less. Sa nyog naman mga ka-farm lot, so 2.3 hectare po ito. Estimate ko po is 400 o 350 to 400 ka puno po ito ng nyog more or less mga ka-farm lot. So sagingan yung part na yan, and then sa right side ko naman po is nyog. Ayan, so may mga bagong tanim po ito, at tansya ko po sa bagong tanim is nasa 150 kapuno po yan ng nyog, yung mga bagong tanim na yan o higit pa. So medyo madamo lang po yung property, kaya hindi natin mabigay yung mga boundaries niya. Yan. So mabilis lang po linisin yan if ever. So dito mga ka-farm lot, tanaw na ang dagat. Ayan, so kita na po dito ang dagat. Yan, so ito na po yung dagat niya mga ka-farm lot, tanaw na po dito sa property, pero mas maganda yan if nandito tayo sa taas. Kitang kita yung dagat niya. So yan, sagingan po ito, itong part na to. So almost 3,000 kapuno po yun ng saging, tansya ko more or less. And then aside dyan, may mga hardwood din po ito. Ayan, and then may mahogany rin po sa loob ng property. Ayan, so abot pa po ito doon sa bahay na yon. So estimate natin ang frontage po sa alsada is 80 to 100 meters po. Napakahaba ng frontage, and then may kapitbahay ka na po yan if ever, and then bahayan din po yan bago dumating sa property, kaya hindi po liblib yung lugar. Yan. So yun, dito kita na yung dagat niya. Yan. So dito mga ka-farm lot, tanaw na yung dagat niya. Mas maganda po yan if nandun tayo sa taas. So yan, bali left and right po yung property. Sa gitna ng property dumaan yung kalsada niya. Yan. So puntahan natin yung taas. Yan si ma'am. Kasama natin from Cavite. Ito medyo flat to, itong area na to. Opo. Medyo hinihinga lang tayo mga ka-farm lot, kasi may nambagyan natin, kaya mabilis mapagod. So yan. Ayan mga ka-farm lot, nyugan po ito yung loob ng property niya, and then aside sa namumunga na,
may mga pasigunda po yan ng bagong tanim, ano. Yan, kaya puno po ito ng punong nyog. So, medyo madumi lang, pero mabilis lang naman po linisin ito. Yan, so may bakod na rin po siya. Sa gilid, may boundaries na. Kaya wala tayong kakaligawan sa property, ano. So, may bakod na, yung kabila ng bakod, sa ibang property na po. Ayan. Dito mga ka-permlet, medyo kataas na yung nyog niya, no? Pero ang good thing naman dyan, dasig po ito mamunga. Yan, may langka rin sa loob ng property. Ba tayo dadaan? Hindi tayo dumaan. Yan. Okay. Medyo hiningal tayo doon. Yan, so bali ito naman po yung boundary siya sa likod, ano. So may bakod na rin po yan, kaya wala tayong kakaligawan. So ito yung boundary natin. Yan yung kabila po ng bakod, sa kabilang property na, ano. Yan. So ito po yung part na pwede tayo magtayo ng kubo or rest house, kasi pagising mo sa umaga, so yan po yung ambience natin. Overlooking po ito sa dagat. Ayan. Puntahan natin. Grabe. Bata pa tayo pero ramdam ko na yung pagod. Pero hindi naman po ito ganun kahili. Ay, yun lang mga ka-permlet. Medyo mapuno. Hindi natin makita yung view niya. So, kailangan nating linisin. So, ayun. Yan. So, ito po yung overlooking na part. Yan mga ka-permlet. Ayan. Pag dito tayo pumesto mga ka-permlet, ayan, pag dito ka nagtayo ng kubo rest house, so, pagising mo sa umaga, ito po yung view mo, ano. Yan, napakaganda po nito. Tanawan dagat. Yan. So, ito po yung overlooking place ng property. Yan. Ganda. And mga ka-permlet, kung ang hanap mo ay retirement plan, at the same time investment na rin, so tamang-tama po itong part na to. Ayan. Kung mahilig ka magtanim, mag-alaga ng hayop, ano, so tamang-tama po ito. Kahit sa oldies na, kasi accessible puntahan, tabing kalsada, yun, pagbaba mo ng sasakyan, property ng mga ka-permlet, ano. So kung investment naman, napakamura po nito, and then tabing kalsada yung property, ano. So alam naman po natin yearly, if nagkakaroon ng development sa lugar, lalo na pag na-cemented yan, nagtataas po ang value niyan, ano. So yung price po nito ay dati pa, kumbaga hindi pa siya kalsada noon, so 1.3 na po and then ang sabi ni seller, if hindi po ito mabenta ngayon, baka by next year magtaas po ng value yung property, ano, kasi nagkaroon na po ng barangay road, ano. Ayan, so napakagandang investment po nito kasi napakamura ng property. Yun, kung for retirement plan, tamang-tama din po ito, ano. So may bakod na kung gusto ko mag-alaga ng baka, kambing, yan, kahit alpasan natin sa loob, ano. So sa baboy, at least mga 50 heads po, if 100 head pataas, so need na natin ng zoning permit. And then may tubig na rin po ito sa loob ng property. And so dito po nakakunik yung tubig ng barangay, ano. Kaya pwede tayong kumunik dyan. And then sa kuryente, may, alam ko mga ka-permlet, may kuryente dito, pero dun sa kabila dumaan. Ayan. So best po ito for retirement plan and investment, ano. So yun mga ka-permlet, kung interested ka, yan, pwede nyo pong i-message sa Viber, WhatsApp. So sasagot naman po tayo, ano. Bali ito rin po isa sa option na pwede natin tayo ng bahay, kasi platted po tong area na to. And then ito lang po yung kalsada niya. Ayan. So napakaganda po nito. Ideal for retirement plan, ano? And napakamura po ng property. Best for investment. Ayan. So ito lang po yung barangay road niya mga ka-permlet. Ayan. So may distance lang po ito. Napakalapit lang po ito sa doon proper, ano.
So almost 10 to 12 minutes ay nasa town proper na tayo. And then 8 to 10 minutes nasa national highway po tayo. So paglabas natin ng national, so mga 1 kilometer na lang po town proper na. Ayan. So ganda. Yan, message nyo lang po mga ka-Farmlat if interested po kayo.